Isang lalaki ang misteryosong gumawa ng isang kastilyo na gawa sa mabibigat at malalaking bato na walang tulong ng ibang tao. Ang kwento ng Coral Castle ay itinuturing na isa sa pinakamalaking modernong misteryo sa larangan ng engineering at arkitektura. Ito ay hindi kwento ng multo, kundi kwento ng isang lalaking tila may natuklasang sikretong nakalimutan na ng mundo. Narito ang kwento. Ang gumawa nito ay si Edward Lidskalnin, isang payat na lalaki na nanggaling sa Latvia. Noong siya ay 26 anyos, iniwan siya ng kanyang pakakasalan na si Agnes Scuffs, isang araw bago ang kanilang kasal. Dahil daw masyado raw matanda si Ed para sa kanya at mahirap lang ito. Dahil sa sawi niyang puso, nagpunta siya sa Amerika at sinimulang itayo ang Rockgate Park, na kilala ngayon bilang Coral Castle, bilang dedikasyon sa kanyang Sweet 16 na tawag niya kay Agnes. Ang layunin niya, gumawa ng isang dambuhala at marangyang lugar para patunayan kay Agnes at sa mundo na siya ay may kakayahang magbigay ng isang kaharian. Dito nagsisimula ang hindi maipaliwanag. Si Ed ay mag-isang nagtrabaho sa loob ng 28 years mula 1923 hanggang 1951. Nagawa niyang magukit, magbuhat at magsalansa ng mahigit 1,100 tons ng coral rocks. Ang ilan sa mga bato rito ay mas mabigat pa sa mga bato sa Great Pyramid ng Egypt. Laging gabi siya nagtatrabaho at ayaw niyang may nakakakita sa kanya. Kapag may nakapansin na tumitingin sa kanya, hihinto siya sa paggawa hanggang sa umalis ang mga ito. Ang pinaka-amaze na parte, ang isa sa mga pinto ng kastilyo ay isang dambuhalang bato na tumitimbang ng 9 na tonelada. Ang pintong ito ay napaka-perpekto ng balanse na ayon sa mga nakasaksi noon. Kaya itong itulak at pabuksan ng isang maliit na bata gamit lang ang isang daliri. Nung nasira ang bearing nito noong 1986, kinailangan ng 6 na lalaki at isang dambuhalang crane para lang maialis ang pinto. Pero si Ed ginawa ito ng mag-isa. Nang tanungin si Ed kung paano niya nagawa ang lahat, nang walang tulong ng kahit sino o ng modernong makina, ang misteryosong sagot niya lang ay, "I have discovered the secrets of the pyramids. I have found out how the Egyptians and the ancient builders in Peru, Yucatan and Asia, with only primitive tools, raise and set in place blocks of stone weighing many tons." May mga nagsabi na gumagamit siya ng magnetism o anti-gravity. May mga bata raw na nakasilip sa kanya nung gabi at nakitang pinalulutang niya ang mga bato na parang mga lobo. Ito ang isa sa pinaka-misteryosong bahagi ng kwento. Noong 1936, nalaman ni Ed na may itatayo na subdivision sa tabi ng kanyang lupa at dahil gusto niya ng privacy, nagpasya siyang ilipat ang buong kastilyo sa bayan ng Florida na may layong 16 kilometers. Sinasabing humiram siya ng traktor sa isang kaibigan para hilahin ito. Ngunit ang misteryo, pinapaalis niya ang driver ng traktor tuwing magkakarga at magbababa siya ng mga bato. Walang nakakita kung paano naisampa ang mga batong tumitimbang ng 10 hanggang 30 tonelada sa truck ng mag-isa. Ipinagpatuloy ni Ed ang pag-ukit at pag-aayos sa Florida hanggang sa kanyang kamatayan noong December 1951. Sa loob ng 28 taon ng pagtatrabaho, hindi siya tumigil sa pag-asa na darating ang kanyang pinakamamahal na Sweet 16. Sa kasamaang palad, hindi kailanman nakita ni Agnes ang kastilyo. Maraming beses na inimbitahan ng mga tao si Agnes na bumisita, maging nung matanda na sila, ngunit hindi ito kailanman naging interesado. At kung nais mo ang mga ganitong kwento, halika at magsubaybay para sa mga kwentong hiwaga at misteryo